Oy, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Oy, kala ko ba matapang? Sabi nila hindi raw susuko si Kibuloy dahil wala naman daw itong kasalanan. Yan, mga argumento ng DDS yan noon. Ayun pala, naduwag pala, binigyan pala sila ng ultimatum na 24 hours ng Philippine National Police, hindi ng AFP, ng PNP. Nagbigay po ang PNP, ang grupo po ni General Torre ng 24 hours. Kung hindi kayo susuko, aba ipapasukin nila yung building na yan na alam nila nandiyan nagtatago itong si Kibuloy. Oh, tapos gusto nyong i-discredit si General Torre kasi sabi ng mga DDS, hindi naman si General Torre nakahuli, hindi raw nahuli, nag-surrender daw po yan. AFP naman daw po yung nakahuli. O sa AFP nag-surrender, walang tiwala sa PNP. Kung ikaw ba naman dieng-eng, bakit magkakaganyan kung hindi ginawa yan ni General Torre, kung walang pressure na naganap dyan sa KOJC, no? Tanggapin nyo na kasi na nasa kustodiya na po ng otoridad ng Pilipinas itong si Kibuloy. Sige, pakinggan muna natin itong ultimatum na ito dahil may mga sinasabi na naman si Torion. Sabi ni Torion, sana daw kung hindi sumuko si Kibuloy, mapapanalo daw sana nila na mapapawalang bisa yung warrant na yan. Wow, confidence si Torion, ha. Naku, Torion, tagal-tagal na yan eh. Bakit kayo mo pa sasabihin na malakas daw yung laban nila ka Coffee para mabasura yung warrant na yan? Sabi niya, ha, kung hindi sumuko, ngayon sumuko. Tagal-tagal yan, bakit hindi nyo na pawalang visa yan? Ngayon na sumuko na, sayang daw, may chance sana. Ay nako, ewan ko sa inyo. Lukuhin yung mga kapwa nyo. O sige, pakinggan muna natin itong si Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson ka Coffee ng Philippine National Police. Ay papasukin na po natin isang particular building. Lang ha. Hindi po tayo pinabayag. This video is courtesy of DZRH News. Bigay po ang PNP po ng ultimatum po na bigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na pinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinatulungan po ito that led to the peaceful surrender po nila Pastor Kibuloy at apat pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa po. Nagkaroon ng negotiation, ka-Coffee. Malinaw yan ha, nagkaroon po ng negotiation at binigyan po siya ng 24 hours para sumuko or else nga papasukin yung building na yan. And then, kasama po doon, hindi lang si Kibuloy ka-Coffee, hindi lang si Kibuloy, pati po yung apat pa na miyembro din po ng Kingdom of Jesus Christ na pinaghahanap na rin po ng batas. 5 po yan sila ka-Coffee na kasalukuyan nasa kustodiya na po ng Philippine National Police. Kibuloy, 4 others surrendered after PNP's 24-hour ultimatum. Nasa headline po ng Inquirer.net. Sige, nahuli o sumuko, sabihin na natin na nagkamali dyan si Abalos sa kanyang pagpo-post ng nahuli. Huwag kayong magalit sa mga content creator, huwag kayong magalit sa balita dahil ang reference ay sekretary mismo ng DILG. Yun yung term niya, nahuli. Malamang yun din ang gagamitin namin, nahuli. Pero regardless, hindi yan ang issue. Ang mga DDS kasi ang issue kung nahuli o sumurrender. Hindi yan ang issue. Ang issue ngayon, hawak na po ng kustodiya itong si Kibuloy at haharap na siya sa mga kasong isinampas sa kanya. Embattled Pastor Apollo Kibuloy and 4 other personalities surrendered to authorities after the Philippine National Police's 24-hour ultimatum. Its spokesperson Colonel Jean Fajardo said on Sunday. Fajardo and Kibuloy along with Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, Sylvia Sements were arrested inside the Kingdom of Jesus Christ compound dyan po sa Davao City. Kala ko ba wala? Sabi ng mga opisyal ng KOJC, wala na yan dito, tigilan nyo na yung paghahanap dyan, mag-pull out na kayo dyan sa compound. Sabi ni Bato, umalis na kayo dyan, wala yan dyan dahil ilang araw na kayo nandyan dyan, may nahanap ba kayo? Wala. Sabi ni Inday, nasa heaven na si Kibuloy, wala na sa Davao. Ano nangyari? Biruin mo kung nakinig lang, kung mahina lang talaga ang loob nito ni General Torre at pinakinggan kayo, wala tayong Kibuloy ngayon na hawak ng authority na hindi mananagot, nagpapakasasa yung mga yan. Biruin mo kung weak, ito sa mga nagsasabing weak ang leadership, kung weak si PBBM at umatras siya dyan, nagpadala siya sa pressure nila Bato, ni Bongo, ni Robin Padilla, ng KOJC, ng SMNI, kung nagpadala siya sa pressure na yan,
kung nasindak siya ng mga maisog rally nila dyan sa Liwasang Bonifacio, hindi yan susuko si Kibuloy. Buti na lang hindi weak, tulad ng sinasabi nyo. Weak daw si PBBM. Pero nakikiusap kayo sa presidente, kala ko ba weak? Fajardo said Kibuloy and 4 others were sent to Manila from Davao via C-130 plane by 6:30 PM po yan ng gabi. PM, obviously gabi ka-coffee. Kahapon yan, no? Nako, ang balita kahapon, walang tanta ng balita eh. Tuloy-tuloy po yung balita na yan. O sige, dito tayo kay Torion. May sinasabi kasi itong si Torion na malakas daw sana ang laban nila sa Court of Appeals. Nananaginip siguro ng gising itong si Torion. Kung malakas, bakit hinintay nyo pa yung punto na kailangan niya sumuko? Talaga naman, oo. Tapos sabi talaga, doon talaga ako natatawa eh. Hindi susuko, bakit susuko? Wala naman daw kasalanan. Pastor Apollo C. Kibuloy was we would like to appeal to everyone who have been providing fake news that he got arrested. It's not true. O, di ba mahirap mabiktima ng fake news? Di ba kasi puro fake news din? O, ayan, bumalik sa inyo yan. Karma talaga is real. Please be guided that he voluntarily surrendered to the folds of the law. Thank you. That is the real news of the matter. And okay. Even the PNP acknowledged that. Okay. So, I have to clarify that because Pastor Apollo C. Kibuloy was constrained to do this because as what I have said, naaawa na talaga siya sa kanyang mga followers po and members po. Ayaw na niya maglalak pa yung sitwasyon. So maski na ano masasabi niya dyan ka-coffee? Kaya daw sumuko yan si Kibuloy dahil naaawa na siya sa sitwasyon. Sino yung naging cause para maging ganun ang sitwasyon? Sige, Aber. Sino yung naging cause? Hindi si General Torre, ang Philippine National Police, yun yung naging pressure point ka-coffee kung bakit nag-surrender yan si Kibuloy. Tapos kayo, bitter na bitter kayo kay General Torre, i-discredit nyo siya sa paghihirap niya dyan. Sasabihin nyo, hindi deserve ang promotion. Sinasabi nila, dapat daw po matanggal sa pwesto itong si General Torre. Naku po, bulag ba kayo? Kung anong ginawa niyang sakripisyo, nilait-lait na yan, yung general, nilait-lait na, pinagtatawag ng diwata, ginawa ng mga AI videos na nagsasasayaw, kung ano-ano ng kutya sa kanyang pamilya, etc. Tapos yan ang igaganti ninyo, i-discredit si General Torre dahil sa ginawa niya. Alam nyo, sa strategy, hindi ko alam kung sa pelikula lang ito nangyayari, pero ganoon din po sa totoong buhay, no? Kung meron kang hinahanap, kung nanonood kayo ng mga teleserye, no? Kung meron kang hinahanap at ayaw lumabas niyan, mag-isip ka ng ibang bagay na magiging cause ng kanyang paglabas. Yung common sa mga pamilya, hahanapin yung anak, di ba? Dahil weakness ng tatay, halimbawa, o ng isang nanay ang anak. So, hanapin ang anak. Tapos magiging cause na yun para sumuko. So, in a way, pwede mo i-apply yung ganyang naging strategy dito ni General Torre, no, na sige ayaw mo lumabas o sige, sisirain namin itong KOJC. Dahil may warrant naman kami, bakbakin namin ng bakbakin yan, hukayin namin yung mga building dyan kasi ang belief namin may tunnel at may ebidensya kami dyan dahil yung aso, di ba? Kung nakita nyo yung aso na nagkakakahol, alam niya may tao doon. O yan, sige, bakbakin, ayaw mo lumabas dyan hukayin lahat yan, kung 30 hectares yan, sabi nga ni General Torre, magtatagal kami dito hanggang kailangan. Hindi siya aalis dyan hanggat wala si Kibuloy. True to his word ka-coffee, yan, nangyari na nga yan. O sige, weak pa o yan, bumalik sa inyo yan. Sige, balik tayo dito kay General Torre. Kay Attorney Torion. Sa sana na mag-grant yung narinig yan? May chance sana. May chance sana na mag-grant daw sa Court of Appeals yung request. Ang tagal-tagal na, bakit ngayon mo sasabihin na may chance? Naaawa na talaga siya sa kanyang mga followers po and members po. Ayaw na niya maglalak pa yung sitwasyon. So maski na may chance sana na mag-grant yung aming mga remedies, pwede po sana na mapa-dismiss ng nakapagbigyan kami ng Court of Appeals, yung certiorari namin, ma-nullify yung warrant of arrest at saka information. Narinig niyo yan, Kakobi? Bakit ngayon mo lang ito sinasabi, Attorney Torion? May chance daw po na ma-nullify yung warrant. Wow! Wow! Ang tagal-tagal bakit hindi nyo ginawa yan?
Oh, may chance daw sana na manalify itong warrant ng Court of Appeals. Bakit hindi nyo ginawa? Diba? Eh kung ginawa nyo yan, edi sana walang warrant yan. Edi lalong hindi susuko si Kibuloy dahil wala ng basis itong Philippine National Police na hanapin siya kung nanalify. Eh bakit ilang buwan na ka-coffee? Hindi nyo mapanalify yan. Ano to? Pakonsuelo di bobo na lang ito eh. Ni Attorney Torion dito eh. No? May chance daw. Sige, paniwalaan din nyo. Gusto nyo paniwalaan. Sa nga. May chance sana na mag-grant yung aming mga remedies. Pwede po sana na mapa-dismiss ng kami ng Court of Appeals, yung certiorari namin, ma-nullify yung warrant of arrest at saka information, hindi na niya hinintay yun. Nag-surrender na siya para harapin ang mga kaso na na-file sa kanya ng isang tao lamang. No? Isang tao. We would like to... yun naman pala eh. Bakit noon ang na-argument yung hindi susuko dahil walang kasalanan? Anyari? Bakit ngayon? Sumuko na. Anyway, good news yan sa amin ka-coffee. Maganda yan sa Pilipinas. Actually, nagdiwa nga ang Pilipinas eh. New Year nga kahapon eh. Nung mag-surrender. Ayan, sensitive sila sa term. Mag-surrender itong si Kibuloy. Ano kayo ngayon? Ibinahagi ni Attorney Israelito Torion sa DZRH News na isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanilang selfie at sinabing nagdesisyon ang kanyang kliyente na sumuko sa mga otoridad. Yan nag-selfie talaga ang mga Pilipino talaga, selfie king. Tapos ibabash ninyo pag otoridad. Pero may point din naman, Pero ito, given talaga, it proves na ang kultura natin, mahilig tayo sa litrato. Itong si Torion, nakipag-selfie pa kay Kibuloy. Nasaan kaya ito? Nasa Campo Crame ka-coffee ito nakadetaining ngayon. However, heart-wrenching and mind-boggling events transpired where a warrant of arrest has been turned into a license to convert his beloved KOJC compound into a police garrison. The sacred KOJC Cathedral, pero doon may nagmumura, di ba? Doon pinagmumura ng isang vlogger si General Torre. Secret yun Doon naninigarilyo sila. Diba? Nasa hearing yan Napanood dati sa hearing yan Sabi ni General Torre, kala ko ba secret yan? Tingnan ninyo, may video kami naninigarilyo, nagmumura. Kala ko ba secret? Anyway, tapos na yan ka-coffee. The JMC school turned into a mining pit. His followers as recipients of yung mga pang-abuso daw ka-coffee, mga brutalities daw po yan. One of whom even died, hindi dahil dyan ka-coffee o JCC yan. Scores injured, many got arbitrarily arrested, vehicles unilaterally confiscated, all of which caused Pastor Apollo Kibuloy's heart to bleed, sabi ni Torion. Wow, nagdurugo daw po ang puso ni Kibuloy, kaya daw ito sumuko. Again, sige, balikan niya ulit natin yung mga conditions ni Kibuloy. Ano yung mga conditions niya bago sumuko? Diba? Written guarantee mula sa presidente. Ayan, ka-coffee. Hindi daw po siya susuko unless maglabas po ng written guarantee ang presidente, ang DOJ, ang PNP, ang NBI, o kung sino man ka-coffee na magbibigay sa kanya ng garantiya na hindi siya ibibigay sa Amerika. Now, ito yung usapin ngayon. Ang Amerika magre-request yan, ka-coffee. Magre-request yan na kunin itong si Kibuloy dahil may pananagutan. Pero ka-coffee may sinabi din ng DOJ dyan Tinulungan na sila actually, nakatulong din ito actually, ginagamit din yan ka-coffee ngayon bilang argument ng kampo ni Kibuloy, May sinabi ang isang undersecretary ng DOJ, hindi ko na nakuha yung pangalan niya, na ang sabi niya, pwedeng idepensa ng grupo ni Kibuloy na may existing kaso sila dito sa Pilipinas at kailangan muna nilang harapin yan bago nila harapin yung kaso dyan sa Amerika. If ever na mag-request itong gobyerno ng Amerika ng extradition ng palit ulo ka-coffee, o kung hindi palit ulo, ng i-invoke nila yung treaty na panagutin itong si Kibuloy dyan sa Amerika. So pwede nilang idahilan yan na may existing kaso. Ayan, siguro na-pick up ni Attorney Torion yan. Siguro naging dahilan din yan ng pagkakaroon po ng lakas ng loob ni Kibuloy na sumuko. Kasi kahit pa paano, lumakas yung kanilang tsansa na hindi siya madadala sa Estados Unidos. Dahil nga, idadahilan nila na may existing kaso pa yan dito sa Pilipinas. Anyway, congratulations pa rin kay General Torre. Kahit ano pang sabihin ninyo para i-discredit si General Torre, deserve niya ang promotion at kung ano pang incentives o kung ano man yan. Sige, sabihin na natin,
hindi siya mismo yung nakahawak kay Kibuloy, no? Pero sumuko si Kibuloy at ang cause ng kanyang pagsuko yung ginawa ni General Torre. Kaya congratulations pa rin po kay General Torre, sa Philippine National Police, sa DILG, sa leadership ng PNP, of course, sa suporta ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi pinapatunayan lang yan na kahit sino ka, kahit gaano ka kayaman, kahit influential ka, mananagot ka sa batas. Kaya wag kang mapang abuso. O sino kayang next? O sinong next daw dyan sa Davao? Davao ba? O, Bato. Senator Bato, ano yan? Next naman, ICC. Ang tagal na, September daw, sabi, ICC daw yan. Sige, antabayanan natin yung ka-coffee. Ang ICC naman, ang susunod na pa-project yan ni General Torre. Sino naman yan? Si Duterte naman. Pero anyway, may isa pang dapat managot dyan. Yung tumulong kay Kibuloy para itago siya dyan. Nako, may mga malalaking pangalan, ka-coffee, nalalabas dyan, mga nagtago kay Kibuloy. Nako, antabayanan nyo, ka-coffee yan. In the coming days, iimbestigahan din yan kung sino yung mga tumulong dyan para ikubli siya kung saan man. At sino yung mga nagprotekta. Nako, antayin natin yan. O siya, ka-coffee, maraming salamat sa mga sumama sa atin. Anong say mo dyan? Ilagay dyan sa ating comment section kung opinion ninyo, reaction, para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Anyway, kung nasa Facebook po kayo, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook, sa YouTube. Please click lang po na subscribe. At hit nyo na rin yung notification icon, ka-coffee, kung hindi pa po kayo naka-follow sa ating YouTube at sa ating Facebook. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa atin, sa mga sumusuporta sa atin sa pagbibigay ng mga updated na balita patungkol po sa sitwasyon na ito o ang pag-surrender daw, hindi pagkahuli ni Kibuloy. Ingat po kayo, ka-coffee. Mamaya hearing naman dyan sa Senado. Kay kay Alice Guo naman, ka-coffee. Nako, ang dalawang bagay ito nagpapalitan ito ng popularity itong si Alice Guo at si Kibuloy. Mamaya yan dyan sa Senado. Ang tabayanan din natin yung pagdinig niya ni Senator Risa Ontiveros. Maraming salamat po sa inyo. Okay, paalam muna sa inyo. Bye-bye.